Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Case close agad mga kababayan. Yung kaso sa mag-inang Moliedo. Naalala ninyo yung pinatay na pulis na babae? O ito yung update. Moliedo pala. Moliedo double murder case solved, sabi po ng DILG. May press con ngayon mga kababayan. So sabi dito, inaanak sa kasal, itinurong pumatay sa mag-inang Molinido. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimolia, sa halagang 450,000, pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na ito. Sabi po ni John V. Crimolia sa press con ngayon. Makikita ninyo mga kababayan sa Marcos administration, yung mga ganitong mga kaso ng krimen. Mabilis ang solusyon po. Talo yung previous administration. Sa previous administration, lahat kill. Dito pag may pinatay, yung mga involved sa pagpatay, mga kababayan, madaling mahabol. Iba po? So, yung narrative na mahina sa pag-solusyon sa mga krimen. At kung may krimen, ang sinasabi nila, bumalik na niya yung krimen. Lagi man po may krimen sa lahat ng administration. Ang punto natin mga kababayan, ang question, kung ang krimen na nangyayari, kung tumaas ba o bumaba. And based sa mga official records mga kababayan ng PNP, yung crime solution po, mataas ang crime solution at bumaba ang crime incidence mga kababayan sa ating bansa. Kasi nga po, masigasig kapag pa-follow up mga kababayan sa mga ganitong krimen ang ating mga authorities. O di ba? O ito yung press con mga kababayan ni John B. Crimolia, panoorin natin. Sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal. Inaanak pala sa kasal? Si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Matindi. At ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na nagahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito kay Dayan Molinido. Sa bahay ng Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ng Molinido ay pinatay si Dayan Marie, sa bahay pala ni Panginiban, ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Tindi? Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari ito. Pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse. Matindi. Habang yung labi ni Dayan Marie Molinido, ni Dayan Karumal-dumal at po? kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio, pero biglang umikot, pabalik, tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron. Kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna. Nakaya nila Kung kasama yung mga anak sa paggawa ng at bumalik krimen. na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid. Ang kapatid ni Pia na si Christian, ano ba ka naman? Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed.
Isa na lang po ang Yan titignan po. namin yung anggulo ng asawa ni 4 na mga suspects, Dayan na mga kababayan. ano pa nga asawa? Pia, Katrina Chua. Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi Matindi. umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse, pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito, ang pagkapatay kay Renato Kasaway, isang officer ng PIDEG na very decorated, very noted sa kanyang trabaho. Siya po'y nahanap na patay noong January 31 sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Medyo masalimuot po to. Kaya magre-report po ang PRO3, si Janop ng PRO3, na siya po ang magsasabi kung ano po ang chronology of events. Thank you very much. So I'll give you the brief circumstances surrounding the death of Staff Sergeant Kasaway. On January 24 at about 8:30, Dalawang, birthday po ito mismo kaso. ng ating victim, ni Staff Sergeant Kasaway, he asked permission from his wife na siya ay pupunta sa Malolos to meet an asset. And nangyari po, hindi na po siya nakabalik. That's why the following day, next slide. The following day, his wife reported to Baliwag City Police Station that his husband was missing. And right there and then, naglabas din tayo ng flash alarm para to locate the victim. And we even created an SITG to focus primarily on the investigation surrounding the circumstances of the incident. Next slide. On January 30, because of this investigation, we learned that one of our policemen in Malolos, Bulacan, meron siyang kinalaman doon sa insidente. That's in the person of Corporal Vivancio Abalos. Because, remember, mga pulis din yung January involved? 24 nawala si Kasaway, dito ay binaril. Binaril ito doon sa isang compound, and the gunman Julian Salamat, together with another witness, went to Corporal Abalos, binanggit niya lahat na pangyayari. So, na-discover natin yan January 30 na. So, may kita mo dito yung talagang deliberate yung pag-conceal ni Abalos nung insidente. Dapat, nung 24 pa lang, nung hapon, nung nag-report sa kanya, dapat inaresto niya dapat si Salamat. And inireport sa kanyang chief of police, which he did not do. Ang ginawa niya, pinabayaan niya lang makaalis yung gunman, si Julian Salamat. So, on January 30, about 6 p.m., nakuha rin natin yung isang witness in alias Mark natin. Siya rin yung nag-elaborate, nag-corroborate ng statement ni Corporal Abalos kung paano pinatay si Corporal Kasaway. Next. That's why on the eve of January 30, at about 11:30 p.m. ng gabi, a joint operation composed of the PRO3, the Malolos CPS, the PIDEG, the SOCO, we went to the crime scene located sa isang subdivision sa Malolos in Barangay Mugon. And dun nga, na-discover natin sa septic tank yung cadaver ni Staff Sergeant Kasaway together yung kanya mga personal belonging. The cadaver was positively identified by his wife. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Kasaway. And from the crime scene, we recovered empty shell. And based from the SOCO report, Corporal Kasaway, mayroon siyang 3 tama ng baril, isa sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Next. That's why on 31, we also arrested the owner of the place, nung bahay, in a person of Oliver Mauricio. Dahil alam niya yung pangyayari, doon mismo nangyari sa lugar niya, and hindi niya rin na-report ito. Just imagine yung bahay niya, yung pinagtapunan na septic tank is only 3 to 4 meters away from his house.
And we also arrested another 2 suspects in the person of Arvin Santiago and Nick Conboy. Next. So, yan yung ating yan yung Vivancio Avalos, yung police natin. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na nung 24, dapat arrested na natin yung gunman. Next slide. And on 31 of January, the 2 arrested suspects executed an extrajudicial confession surrounding their participation. Sila kasi yung unutusan na linisin yung crime scene at ibaon yung victim natin sa septic tank. So may personal knowledge sila. Next slide. And the following day, na-inquest natin yung arrested suspect. We have 4 arrested suspect, including Staff Sergeant Kasaway. Next slide. So ito na yon. 4 yung arrested natin, but we still have 7 at-large suspect included in the filing of case. Na-inquest na po ito together. Ito yung 4 and yung ating 7 other suspects. Next. So ito po yung we're able to got a video kung saan ito yung lugar kung saan yan si Staff Sergeant Kasaway pumasok para makita niyo yung participation. Next slide. Ito yung suspect natin, si Julian Salamat. Si Julian Salamat. Naka-jacket siya na next slide. Ito yung other suspect, Arvin Santiago. Arrested din natin ito, Arvin Santiago. Sila naman yung inutusan para linisin yung crime scene at ilagay sa septic tank yung cadaver ng ating victim. Next slide. Then ito yung mga other at-large suspect natin. Next slide. Next slide. Next slide. Pati yung mga, dyan sa harap kasi niyan, parang may mga tricycle dyan, so dyan sila nag-i-stay. Narinig nila, pati yung pagputok, but wala silang ginawa because nandyan din sila, mga taga dyan sila. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30, nobody from them reported the incident kung hindi pa natin na-discover. Next slide. So that is actually the actual video na makita natin from the crime scene. As of now, we'll be applying for a cyber warrant, mga CCTVs, and of course, the crime scene, binabantayan pa rin natin to gather more pieces of evidence to supplement yung ating evidence submitted during the inquest proceeding. So thank you very much. So makita natin dito, walang takipan. Kahit ang mga suspects, mga kababayan, to cases ito po, ay may mga sangkot na mga uniform personnel po ng Philippine National Police. Mabilis pa rin yung pag-aksyon at pag-solusyon ng mga krimen ngayon po sa Marcos administration. Ngayon, going back doon sa naunang kaso, yung pagpatay doon sa mag-ina na isang police officer din po, yung Molinito double murder case. Ito yung pagtatanong ng mainstream media, mga kababayan. Mga clarificatory questions. Pakinggan natin. Nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang Ay, suspect? marami silang criminal cases. May yung babae, may kaso ng estafa. Yung lalaki, dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawa. Sanay. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Grabe. Inaanak nila sa kasal. Inaanak pa pala sa kasal? Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binitbit lang na nanay. So sinama pa, dinamay. Parang nakaplano na talaga na papatayin yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa na validate na po ba yun ng PNP? So, si PNS, Dayan, Marie Molinito po sila. Si detention ngayon Yung asawa. anak niya si John Pero ang Ismael. lumalabas talaga yung mag-asawa. Case closed na talaga siya. ang gumawa. Titingnan namin kung anong Yan o, involvement ng asawa Tia dito. Katrina Chua, Panganiban. Thank you. Next, Mr. Jun 29 Veneracion, years PNI. old lang. Sir, magandang umaga po. Inaanak, Sir, mga kung kababayan. sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal, Matindi. binaril po dun sa bahay ng ahente. 450,000 lang po yung Yung... yung dahilan.
Dahil sa pera, Yung Christian, yung Christian 450,000 Paliniban, yung asawa transaction. ng ahente. Yan o. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siyang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta. My work is easy because I use ClickUp. Na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh. Si Matindi. Dayan at saka si John. Si ano pala, si Pia at si Christian. Kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Kasama Pia. sa pag-dispose? Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nagawa nilang ganon? Kasama Nasa likod. pa? Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Baka mga nagagamit Merong, siguro ng mga pinagbabawal na gamot. Sila psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo Sa paggawa sa ng krimen. participation of the crime? Tindi. Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sek, Tindi. sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Ganon, karumal-dumal. Itong kasong ito mga kababayan, kaya gusto kong Sila-sila i-share sa eh, inyo. parang- Mapulutan natin ng aral. Oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Dinamay. Yan o. Hindi binaril yung bata eh. Binalot nila ng plastic. Sek, habang ginagawa nila ito, ikanyo, di ba isang bahay lang yun? Sa bahay lang yan. Sinuffocate siguro. Andun rin. Na-witness nila Nasa kwarto yung mga bata, hindi na nila nakita yung crime. pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo, hanggang namatay. Binalot yung mga Sinuffocate. katawan. Saka din nila sa... Tapos Tindi. naman sabi ng bata, punta tayo ng Baguio. Nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Napakalit na Nabili pera, kasi, 450,000 lang. ibibigay na yung Makagawa pera ka ng kay- crime na dapat ganon. kay Pia. Ano pala kay Dayan. Bibigyan na yung pera kay Dayan. Hindi na binigay. Imbes na ibigay sa kanya yung pera, binulil na lang siya. Matindi. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Hi, sir. Check yung mga anak ng mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and Babata 6 years ba? old. So yung tatlo, Kasama sir, sa doon sasakyan. pag-dispose Kasama sa- ng bangkay. Tama ba na, kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi na rin Yung na-witness. pagpatay. Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung ano yan, yung patayan na yan. Would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labing? Wala. So wala Maliliit pa silang sila eh, idea? wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka, kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kalam lang kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito. Hanggang- Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung mga bata? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edniel. Pia. Ito siya, yung suspect, mga kababayan, si Pia Katrina Panganiban. Para kasi doon, binablurred po yung yung kanyang muka. Dito, kitang-kita po yung kanyang muka para kilala ninyo kung sino siya. Ayan siya, mga kababayan. Ito pa yung isang suspect. Si Hil Baldimoro D. Yan yung pinatay, mga kababayan. Inaanak niya yung suspect, mga kababayan. Yan sila yung nagtuturuan po.
Parehas nagtuturoan. Parehas na suspect nagtuturoan po. Talagang napakatindi. Ito, pakinggan natin yung interview sa kanya. Sabi niya sa akin, wala na. Ano wala na? Meron ba kayong conversation ng ninong mo? Sabi ko, pwede kayo magpakalit sa MPC. Matindi. Nasaan? Sabi ko sa sabi ko, pinabilis na ko yun. Pwede marireceive yan. Marireceive namin yan. Messenger ba? Messenger? Phone number. Paano kaya? Kaya po yun, MPC. Tulungan niyo po. Password na asawa mo? Hindi ko alam siya. Hindi mo kalain sa itsura, mga kababayan, magagawa nilang ganyan. At nang i-dispose yung bangkay po, kasama pa yung mga anak niya. Sabi ng Pumunta ka, hindi mo alam. PNP, sabi ni DILG Secretary Rimulya. Paano mo alam na pinalod? Ano ang Pinalunod po siya. Nag-video call nga po siya. Video call din ako po sinasabi. Pinalunod niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mo kwenta, napakasakit mo sa pera. Lahat na ari-arian mo sa amin ka mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata, nag-iiyak. Sabi mo na ako yung bata mo, ang gagalawin. Ano mo yan? Ano mo yan? Dahil sa pagnanasa po sa pera, ang pera po hindi masama. It is the love of money, sabi sa Bible. The love of money is the root of all evil. So ito yung alimbawa, mga kababayan, ng sobrang pagnanasa sa pera. The love of money. Kung isipin, maliit na pera po, 450,000, nagawa nilang pumatay. Pinatay nila yung mag-ina. At ang pumatay, mga kababayan, yung suspect, ihada, inaanak, mga kababayan. Kaya napakahirap magtiwala ngayong panahon, mga kababayan, pag perang pinag-usapan. No wonder, tingnan ninyo ang korupsyon sa ating gobyerno sa flood control. It is because of the love of money, involving billions. Nakita ninyo, sinira nila yung kanilang mga pangalan. Ang involved, mga honorable, tinatawag pang mga honorable, congressman, senador, tapos mga professionals, mga engineers ng DPWH, mga contractors, na may mga pinag-aralan, mataas yung mga, kaya nga yumaman sila, mataas yung mga pinag-aralan, pero because of the love of money, doon sila bumagsak. You see, mga kababayan? So anyway, ang punto natin dito, ang ganitong mga uri ng krimen in our administration, hindi po pinapabayaan. Talagang tinotogis yung mga sangkot. So, close case closed pala, baliktad. Case closed, sabi po ni John V. Crimolia. 2 kaso ng pagpatay, mga kababayan, ang nasolve sa mabilis na aksyon ng ating mga authorities. Mabuhay ang Marcos administration. Diba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito. I Am Amazing
pure organic barley powdered drink mix from Australia. Tingnan ninyo, mga kababayan, itong testimony ng isang cancer survivor. Mainam po siya sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Sabi po ni Yolitan, ovarian cancer survivor po, barley did not just save my life, it gave me new life. In 2019, Julie faced the fight for her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster and trusted by survivor. Yan siya ngayon. Distributor na rin po ng I Am Worldwide Amazing Barley. Ganon din yung nangyari kay Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Kaya very active siya sa pag-share nito. For your inquiries and orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika. Yan yung kanyang mga tinitindang bags online. Mga kababayan, yan ang online selling niya. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, dumiretso na lang po kayo. Try ninyo sa Pamper City, the Medical Aesthetic and Wellness Center. Makukuha po sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.